Dear Mama Colleen, ako si Ada at nais ko lang i-share yung kwento ko na fresh pa. Umpisahan ko muna kung paano kami nagsimula. Seven years ago, nakilala ko si Kelvin through Facebook. Nagsimula po nung nag-comment siya sa akin sa profile ko noong January 15, 2017. At hindi lang yon, panay send na rin siya ng private message sa akin. Hindi ko pinapansin. Kasi noong mga panahong yon, I am in my second year college pa at wala pang plano na makipagrelasyon. Priority ko, pag-aaral ko. Minsan pang nag-chat siya sa akin. Pinakilala niya na ang kanyang sarili na second cousin daw pala siya ng best friend ko. Kaya nang sinabi niya yon, tila ba nakaramdam ako ng hiya na huwag siyang replyan. Baka ano ang sabihin ng best friend ko? Kaya finally, nag-reply na ako sa kanya. Hanggang sa nanligaw na siya sa akin. Ewan ko ba? Wala po akong interes sa kanya noon. Pero sinagot ko pa rin siya sa kabila ng lahat. Naging kami, March 13, 2017. Hindi ko din alam bakit ko siya sinagot. April, nang magkita kami sa lalawigan nila. It was a simple first met. Dahil mga estudyante pa lang kami noon. Tamang kain lang ng batchoy, pandesal, soft drinks. Until naramdaman kong nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Na mukha namang tama ang naging desisyon ko na sagutin siya. October the same year, naibigay ko sa kanya ang hindi pa dapat ibigay. Bilang isang babae, mahal ko siya at naging marupok ako nung mga panahon na yon. Naging marupok ako, Mama Colleen. Isinuko ko ang bataan dahil mahal ko siya. Naging maingat naman kaming dalawa ni Kelvin. Hanggang sa nakagraduate ako, kasama ko siya na mag-process ng PRC dahil kukuha po ako ng board exam. Noong graduation, pinakilala ko na po siya kina mama at papa. At nandun din siya sa graduation celebration ko. Hanggang sa nakapagtapos din siya ng pag-aaral at kailangan niyang pumunta sa Manila dahil dun siya mag-a-apply bilang sundalo. July 2021, 4 years na kami, Mama Colleen. Nakaramdam na ako ng panlalamig niya sa relasyon naming dalawa. Oh no! Ang coldness na yon led me to check his Facebook accounts. At dun ko nadiskubre na marami na siyang kachat na ibang babae. Oh no! At ang iba, hindi lang basta ka-chat, ka-meet up pa niya. Oh no! Nasaktan ako. Hindi ko matanggap na nagawa niya sa akin ito. Sa nadiskubre ko, nakipaghiwalay ako sa kanya. I am close to his sister. Nakaka-video call ko pa nga yung ate niya, pati mga pamangkin niya. Hanggang sa nalaman niya yon, gumawa siya ng paraan para makakonect sa akin. Through email, bago siya mag-start ng kaniyang training. Nagmakaawa siya sa akin na ayusin namin yung relasyon naming dalawa.
tinanong ko siya kung nangangako ba siyang hindi niya na uulitin ang nagawa niya. Oo naman daw, at pinatunayan naman niya sa akin yon. Naging consistent ang communication namin, kahit delikado pa sa loob ng kampo na baka mahuli siya kasi nga bawal. Yes, naging okay naman yung relasyon namin, not until makauwi na siya from the camp. January 2024, pumunta siya sa main campus nila sa Tarlac bago siya idestino sa Cebu. Starting month of May, ngayong taon rin ito, iba na naman po ang pakiramdam ko. Nag-aaway kami kasi may nalaman ako na may kachat siya na taga Cebu. Oh no! Hindi pa nga siya sumasampa sa barko, abay nakikipag-chat na siya sa ibang babae para makipag-meet. Oh no! Mama Colleen, pinalagpas ko lahat ng yon. Again. Hanggang sa mayroong mali sa pakiramdam ko. Mas lalo pa siyang naging cold sa akin. Busy din naman ako sa work ko, pero nagbibigay ako ng time sa kanya. In short, nagagawan ko ng paraan. Hanggang isang araw, sabi niya, ayaw ko na sa'yo. Palagi ka na lang ganito, ganyan. June 9, 2024, 7 years. Yung last chat namin, sabi pa niya, huwag ka na magpaparamdam sa akin, lumayo ka na. Masakit man sa loob ko, sabi ko, sige. Sabi ko pa, sana tama na itong desisyon ko. Iniyak ko nung gabing yon lahat kay Lord. Talagang wala na akong makapitan pa. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Nung umaga, may parang tinig na bumubulong sa akin. Search mo yung Facebook niya. Tingnan mo ang recent posts niya. Mga nakatag sa kanya na hindi makikita sa wall niya. Ginawa ko. At ang bumulagta sa akin, picture niya na may kasama siyang babae habang sila ay nagkakape. At may caption na, boyfriend reveal naman, uy! At meron pang, sharing coffee with my love. Muling kumirot ang puso ko, Mama Colleen. Yung sakit, nagbalikan lahat. Sa sobrang sama ng loob ko, nag-post ako sa Facebook ng rant ko against sa kanya. Hindi ko napigilan yung bigat ng damdamin ko. Nag-message siya at pinapadelete niya yung post ko. Sabi ko, paki mo, wala na tayo, diba? Ni sorry, wala man lang siyang sinabi. Sinayang niya po lahat ng 7 taon at 2 buwan na relasyon namin. Pinaglaban ko siya. Nung una, akala ko hindi niya nauulitin. Pero tama nga sila. Once a cheater is always a cheater. Oh no! Until I confronted the girl. At ang reply sa akin ng babae, yes, we were official. I know both of us didn't expect this issue kasi di ako nagsasalita. Whatever happened to us in the future, I will handle it on my own, miss. I am grateful and thankful enough sa mga awareness na binibigay mo, pero I would like to handle it on my own like I always do. God bless sa'yo and hope you find peace for yourself.
Yun ang sabi nung babae. Nireplyan ko siya ng haha at sinabing, I hope may peace ka rin sa kanya. Tingnan natin hanggang saan ka magiging masaya. Salamat din sa pagsira mo ng relasyon naming dalawa. Oh no! Nanginginig ako sa galit, sa totoo lang, Mama Colleen, kasi alam naman niyang may girlfriend na yung kinakalantari niya, ipinagpatuloy pa rin niya. Inagaw niya yung boyfriend ko. Hindi ko lang matanggap na bakit napunta pa ako sa taong ito. Tumagal kami ng 7 taon, pero lolokohin din pala ako bandang dulo. Oh no! Di ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Basta na lang niya binasura yung relasyong akala ko panghabang buhay na. At napakadali lang na ipagpalit yun sa panandaliang saya. Mama Colleen, bakit mayroong babae na kahit na alam na lahat, ipinagpapatuloy pa talaga yung kalandian niya sa pagmamay-ari na ng iba? Oh no! Iniligal ko siya sa buong pamilya ko. Tinanggap ko kahit walang flex na nagaganap sa social media. 7 taon kami pero never niya akong finlex sa social media. Nandun ako nung walang-wala siya. Pero nung nandun na siya sa rurok ng tagumpay, basta ka na lang niya iiwan sa ere? No formal closure. At ayaw ko na din po na makita yung pagmumukha niya. Opo, ang lalim ng sakit at galit ko po sa kanya. Pasensya na. Pero ngayon, pilit kong pinapagaling ang sarili ko mula sa sakit na naidulot ni Kelvin. Muli, ako si Ada at ito ang aking Heart to Heart with Mama Colleen. Ooh, I'm happy for you, plastic. Joke. Pero inamin naman sa atin ni Ada na hindi talaga siya masaya at galit na galit siya at masamang-masama ang loob niya. Dahil una, ilang beses niyang binigyan ng tsansa si boyfriend, si Kelvin, pero sinayang nito. Pangalawa, bakit daw may mga babae na nagagawang lumandi pa sa iba alam na may girlfriend na nga? Nako! Yun yung mga matitinding iniwan sa atin ni Ada. Pero alam mo, Ada, at sa mga katulad po ni Ada, nasa same situation ni Ada ngayon. Kapag niloko ka ng tao, ipinagpalit ka sa iba. Paulit-ulit mong nahuli na nakikipag-chat sa iba, pinatawad mo. Pero dumating talaga siya sa point na sabi niya ayaw niya na kasi may bago na pala. Huwag ka magalit. Instead, magpasalamat ka. Magpasalamat ka kay ate girl. Kasi ang totoo, hindi naman niya ninakaw ang boyfriend mo. Ang ninakaw niya ay ang problema mo. Sabi niya, she can handle it or she will handle it. So let her. Ang mahalaga ngayon, malaya ka na mula sa taong, sabi mo nga, paulit-ulit na lang na gumagawa ng pagkakasala sa'yo. Paulit-ulit kang nagpapatawad pero paulit-ulit ka namang ginagago. Diba? Kaya again, instead na magalit ka, be thankful kasi finally, matutuldo ka na, matatapos na ang problema mo sa kanya. Kumbaga graduate ka na mula sa sakit ng ulo na idinudulot niya sa'yo ng paulit-ulit. Kaya congratulations, graduate! Kung nanghihinayang ka sa 7 taon, mas manghinayang ka kung patuloy kang nakikipagrelasyon sa isang tao na hindi naman binavalue yung relasyon mo sa kanya.
sa isang tao na lagi namang pasakit ang dulot sa'yo. Don't give him another chance to hurt you. Because if you do, hindi niya na choice yun. Kung nasasaktan ka ngayon, sa kabila ng pagbibigay mo ng maraming chance sa kanya, hindi niya nakasalanan yun, kundi kasalanan mo na yun, choice mo na yun. Because you always allow him nasaktan ka. So tama, heal yourself. Tama na i-let go mo na siya. Ngayon, kung feeling tagumpay, o diba, feeling malakas, team malakas. Diba? Kung feeling malakas ngayon si girl kasi nakuha niya yung iyong boy, yaan mo siya. Kung madapa siya sa bato na dinampot niya, siya naman ang masasaktan at the end of the day. Again, ulitin ko lang. Hindi niya ninakaw ang lalaki mo. Hindi niya ninakaw ang boyfriend mo. Hindi niya inagaw ito. Ang inagaw niya ay ang problema na dapat magpasalamat ka kasi finally nabitawan mo na. So again, heal yourself. One thing is for sure, you will be better in time. 91